Ang pamagat ng kwentong ito ay ang alamat ng lansones. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, may isang puno ng lansones na napapaligiran ng mga halaman at ilog. Kilala ang puno sa kakaibang anyo ng bunga nito. Maganda, bilog at kulay ginto. Ngunit walang sinuman ang kumakain nito. Bakit? Dahil ayon sa mga matatanda, ang bunga raw ng lansones ay nakakalason. Sinasabi nilang dati ay may batang nahilo at nagkasakit matapos kumain ng bunga nito. Kaya naman, inilayo ng mga tao ang kanilang mga anak mula sa punong yun. Sa baryong yun, nakatira si Lorena. Isang mabait at masigasig na dalagita. Mahilig siyang tumulong sa kanyang mga magulang at mangalap ng prutas para sa kanilang pagkain. Isang araw, habang nag-iisa siyang namimitas sa gubat, nadaanan niya ang puno ng lansones. May nakita siyang isang matandang babae nakasuot ng kupas na damit at payat na nakaupo sa ilalim ng puno. Tinawag nito si Lorena. "Iha, gutom na gutom ako. Meron ka bang pagkain?" Dahil likas na mabait, naghanap agad si Lorena ng makakain. Pero tagtuyot noon. Kaunti lang ang prutas at gulay. Wala siyang maibigay sa matanda maliban sa tanging nakikita sa paligid. Ang bunga ng lansones. "Pasensya na po kayo. Ito lang po ang meron," sabi ni Lira. "Pero baka po delikado yan." Ngumiti ang matanda. "Hindi lahat ng akala nating masama ay tunay na masama. Subukan natin." Maingat na pumitas si Lira ng isang bunga at inabot ito sa matanda. Kinain yun ng matanda at ngumiti na parang busog na busog. "Salamat, iha. Hindi ka tulad ng iba. Mabuti ang puso mo." Sa isang iglap, nagliwanag ang paligid. Nagulat si Lorena nang makita na nagbagong anyo ng matanda. Isa pala itong diwata ng kagubatan. Sabi ng diwata, "Simula ngayon, aalisin ko ang sumpa sa bunga ng lansones. Sa kabutihan mo, gagawin kong matamis at masarap ang prutas na ito. At hindi na ito makakalason." Kinapik ng diwata ang puno at bumuka ang ilang bunga. Kumalat sa hangin ang amoy na matamis. Tinikman ni Lira at sa wakas, napatunayan niyang masarap pala ang lansones. Pagbalik niya sa baryo, ipinakita niya ito sa mga tao. Nagulat ang lahat na hindi na nakakalason ang lansones. Simula noon, ang lansones ay naging kinagigiliwan at kinakain ng mga tao. Lalo na sa panahon ng tag-ani. Ang puno ng lansones ay naging simbolo ng kabutihan ng loob at gandang ibinabalik ng kabaitan. Aral ng kwento. Ang tunay na kabutihan ay nagbubunga ng biyaya. Huwag agad manghusga ng isang bagay base sa sabi-sabi. Ang pagtulong ng walang hinihinging kapalit ay laging nagdudulot ng kabutihan. Please like, share, and subscribe.